Ito ang chairman. Ito ang congresswoman. Ito ang kamara. Habang tayo nagkakaproblema sa pagtaas ng langis, nagugutom na mga Pilipino, pagtaas ng presyo, ito ang ginagawa pa. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Hindi bagay. Hindi bagay, Luistro. Huwag ka magpakagengging. Huwag ka mag-asta ng ganyan. Para kang matrona. Please lang. Nagmumukha kang matrona sa mga Alam mo, hindi ko ini-insult dito ad hominem. Kaya lang kasi, alam mo na kumukuha ng atensyon eh. Gets nyo? Kinukuha lang nitong babaeng to yung, alam mo, yan ang ibabalita eh. So, sikat siya. Diba? Kumukuha ng TV time. Sinusundan nyo, hawak ko ang beat. Hawak ko. Hayaan mo na sa mga bata yun. Hindi ko po sinasabi na kung ikaw ay may edad ay wala ka ng karapat. Ay, hindi doon. Halimbawa, marami namang may maedad eh. Hindi naman ganyan. O sige. I-mute ko lang kasi may tutuloy ko ha. I-mute ko lang. Kasi baka makapiright tayo ha. Pero tuloy natin yung video. Oy! 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 Oh. Di ba nakakasukak? Ating! Oy! 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 Pambira. Teka muna. Kung nanay nyo ito, pambira, anong gagawin nyo? Eh kung asawa ko yan, gagaganyang, mangre-rape, ay, hawak ko ang beat. Minute ko lang. Ulitin natin ha. Natin ang beat. Oh, hawak niya ang beat. Oh, kanta natin. Hawak ko ang beat. 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 Hawak. Ang pangit pala ng Crocs pag sumasayaw. Nagulo tuloy yung aking Ambira, oh. Nananawagan ako sa mga pinklawan. Bakit naman pinklawan? Taas ang kamay ang mga nasuka. Sino sa inyo dyan ang mga nasuka? Kainin nyo. Mga pinklawan, kainin nyo yung mga sinuka. Total kain suka kayo. Pinklawan, pasok! Ay, nako. Ito ang star of the night. Dito natin binababoy ang Pilipinas. Hindi siya yung baboy, ha. Binababoy nyo sa maganyang style. Ang laki-laki ng problema natin. Ang issue mo, hawak ko ang beat, diba? Ako tanong ko sa inyo, ito'y tanong lang. Since star of the night to si Luistro, magkano kaya ay kinita nito? Nagtatanong lang tayo ha. Kasi kahit si Chanko sinabi niya diba? Yung may mga pumirma, may bonus, binigyan. Kakampi ng administrasyon yun. O ano sinabi ng mga ex-marines? Pag kada hearing nagbibigay sila ng envelope, diba? Kada hearing, si Dilima nga nabigyan. Yung iba, doble pa raw ang binibigay na envelope. Siguro depende sa binitawan. Ay, maganda binitawan niya ng asar. Sinigawan si PRRD. Bigyan mo doble. Hindi natin alam. Pero kung susundan natin yung mga sinasabi ni Chanko at sinasabi nitong si mga ex-marines at susundan din natin yung sinabi ni Congressman Lebiste na marami dyan nakakatanggap. Sa tingin ninyo, magkano ang tinanggap ng babaeng ito? Ito na lang, baguhin ko kayo. Kung sakali lang nagtatanong lang naman. Kung dyan sa hearing na yan, mamimigay si Tambalus yung hari ng buhaya sa Congress. Ito parang reyna ng buhaya di ba? Pinuri-puri nito. Walang ayuda kung walang tambaluslos. Walang AX kung walang tambaluslos. Puri-puri nito si tambaluslos. Just in case lang. Isipin lang natin. Kung mamumudmud ng pera at alam naman natin ayaw ni Tambi, si tambaluslos, si Sara. At pinaghiring nitong impeachment, sino sa kanila ang malaking matatanggap? Ako iisipin ko, etong babahin to. Iyan ang malaking natanggap. Hindi po pwedeng hindi malaki tinanggap niyan. Diba? Ano pa? Of course, siya ang star of the night. Siyang nagpaiyak-iyak. Gusto niyo pa ba? Pasayawin pa ulit natin? Ha? Pasayawin natin ulit to si Luistro? Wag na. Baka maubos yung kinain nyo, sinukan nyo. Ay, pasintabi dun sa mga Ito may papakita ako sa inyo, ha? Tingnan po natin. At tingnan po natin kasi may sinabi po yung star of the night kanina. Si Luistro. Star for all season na si Luistro. Kasi ang sabi niya, kung walang itinatago si BP Sara, dapat magpakita. Di sinagot siya ngayon nito si Guanzon. Basahin po natin. Sinabi ni Luistro, kung walang kasalanan si BP Sara, dapat magpakita. Pero itinago niya dati. Mas malala yun, rape. Anong punto ni Guanzon dito, Attorney Guanzon?
nagsasalita ito, nakala mo napakalinis nitong si Luistro na kung wala kang tinatago, dapat magpakita ka. Teka muna, eto na po sila. Ito ang problema ng mga amuyong ni Bongbong Marcos. Ito ang mga problema ng mga amuyong ni Tambalsulos, double standard. O bakit yung asawa mo? May kaso ng rape, bakit mo itinago? Ikaw nagsabi mismo nun, itinago mo. Baka sasabihin mo, kasi nasa batas naman na pwede naman yung hindi ko alam. Kayo ng mga abogado mag-usapan dyan. Pero, wag mo rin pilitin si Sara. Kasi pwede naman yung abogado lang niya ang nandoon. Kasi alam mo, ang gusto nyo kasi babuyin si Sara. Babuyin nyo lang para bumaba ang kanyang ratings, ang trust rating ng Pilipino. Tandaan nyo po ito. Hindi po bababa ang trust rating ni Sara hanggang patuloy na nagnanakaw yang amo mong si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Kahit anong paninira nyo kay Sara, alam ng mga Pilipino yang magpinsan magnanakaw. Nagigets nyo? Kahit na ibintang ninyo kay PRRD na siya ang pumatay kay Jose Rizal at kalahati ng Pilipinas ninakaw niya, hindi na mababago ang pagtingin ng Pilipino sa Duterte kasi galit sila doon sa magpinsang nagnanakaw na nagpapahirap ngayon. So kahit maalis nyo si Sara, meron pa rin papalit na iba. Hindi magugustuhan yang magpinsan ninyo. Naiintindihan? So, eto po ang usapin dito. Huwag kang magmalinis, Luistro. Hindi natin alam kung asa na yung status ng asawa mo, kung convicted na ba siya o nakasampa pa rin. Ang punto po dito, wala kang karapatan magsalita na kung walang tinatago, magpakita. Ikaw nga, itinago mo yung asawa mo. Hindi, ako eto, kung totoo lang, kung totoo nang rape yung asawa mo, hindi ba nakakadiri yun? Well, anyway, hayaan natin ang husgado mag-desisyon nun. Hindi natin alam kung talaga bang nag-rape o napagbintangan lang. Ang punto, maghunos daily ka, Luistro. Medyo napaghahalataan ka na gustong-gusto mo na mapuna ni Tambaluslos.